May panibagong matinding bagyo na naman na yumuyugyog sa buong crypto space ngayon. Sabi po sa ating balita dito sa Crypto.news, Justin Sun's HTX drops USD1 as WLFI freeze fight grows. Ayan, lapit lamang po natin. Ang mga pangunahing karakter po sa kwentong ito ay hindi po basta-basta maliit na player. Pinag-uusapan po natin dito ang tanyag na crypto entrepreneur na si Justin Sun ng HTX at ang pamilya ng kasalukuyang presidente ng United States na si Donald Trump na siyang nasa likod naman ng World Liberty Financial or WLFI. Ang pinakahuling balita na lumabas ngayong araw ay opisyal na pong tinanggal o dinalas ng crypto exchange na HTX ang USD1. Ang stablecoin po na inisyu mismo ng World Liberty Financial. At ang dahilan po ay nagkaroon po ng malaking lamat sa pagitan ng dalawang panig matapos pong i-freeze ng WLFI ang ilang on-chain wallet addresses na direktang nakaugnay sa platform ng HTX. Para sa mga hindi pa pamilyar, kapag sinabing freeze, ibig sabihin ay nilak o hinarangan ang access sa mga pondong ito. Kaya hindi na po mailipat o magamit ang mga asset sa mga apektadong wallet. Dahil dito mabilis na umaksyon ang HTX upang protektahan ang kanilang mga users at bawasan ang tinatawag na trading risk. Agaran po nilang inalis ang trading pairs ng USD1. Sa aking opinyon, ang hakbang na ito ng HTX ay isa pong malaking depensa para sa kanilang operasyon dahil ang biglaang paglock ng pondo nang wala pong malinaw na abiso ay nagdudulot po ng matinding takot at kawalan ng katiyakan sa mga traders. Kaya sa puntong ito, marami po ang nagtatanong, ano na ang mangyayari sa mga may hawak ng USD1 sa loob ng HTX? Ayon po sa management ng exchange, huwag daw pong mag-alala ang mga apektadong users dahil ang lahat ng eligible balances ng USD1 ay otomatikong i-convert o papalitan po sa Tether or USDT sa ratio na $1 sa $1 or 1:1 na rate. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa wallet freeze at ang HTX reaction na yan. Ayan. Tignan po natin ang mas malalim kung bakit umabot sa ganitong marahas na desisyon ang HTX. Ayon po sa pahayag ng exchange, ang World Liberty Financial ay unilaterally imposed a freeze o mag-isang nagpatupad ng pag-lock sa mga partikular na on-chain addresses ng HTX matapos pong magsagawa ng mga tinatawag na sanctions compliance check. Ang problema po rito, ayon sa HTX, ang ginawang pag-freeze ng WLFI ay dumating ng walang sapat na komunikasyon, walang malinaw na legal na batayan at higit po sa lahat walang dumaan na tamang proseso o due process. Dahil dito, nalimitahan ang sirkulasyon ng mga asset na may kaugnayan po sa WLFI sa loob ng platform. Bilang ganti at proteksyon, hindi lang basta delisting ang ginawa ng HTX. Sinuspindi na rin nila sa kasalukuyan ang lahat ng USD1 deposits at saka conversion services. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng magpasok ng USD1 sa exchange. Kasabay nito, tuluyan ng pinatigil ang trading para sa mga sumusunod na trading pairs dito. Ayan, pakita lang natin. O, highlight lamang po natin. Ayan, WLFI, USDT, USD1, USDT, BTC, USD1, at ang ETH, USD1 na mga pairs. Sa aking opinion, ang ganitong klase po ng insidente ay nagpapakita kung gaano kabilis magbago ang ihip ng hangin sa crypto kapag ang usapin ng regulasyon at compliance ang pumasok sa eksena. Ang mga users na umaasang magiging stable ang takbo ng kanilang trading pairs ay biglang kailangang mag-adjust dahil sa hindi pagkakaunawaan ng pamunuan ng exchange at ng token issuer. Bagamat ang solusyong
ang solusyon po, bagamat may solusyon ang HTX na i-convert ito sa USDT, ang disruption o ang abala na idinulot po nito sa market ay hindi natin pwedeng baliwalain. Yan, pag-usapan naman po natin ang World Liberty Financial at ang UK sanction. Yan, ano naman ang panig ng World Liberty Financial o kampo ni Pangulong Donald Trump? Sa kasalukuyan, hindi pa opisyal na kinukumpirma o itinatanggi ng WLFI kung totoong nilak nila ang mga addresses na konektado sa HTX. Subalit nag-post po ang project sa kanilang opisyal na X account na nagpapatunay na nagpapatupad sila ng mga risk-based sanctions, compliance controls dahil sa mga pinakahuling updates sa global sanctions. Yan, mga global sanctions. Ngayon ay saan ba nag-ugat ang isyong ito ng sanctions? Ayan, kung babalikan po natin ang mga nagdaang linggo, ayan, noong May 26 ay nag-announce ang gobyerno po ng United Kingdom ng mga bagong parusa laban sa Huawei Global SA. Ayan, kung sana isang entity na dating malapit na nauugnay sa brand ng HTX. Ayon sa mga otoridad sa UK, may sapat silang batayan upang paghinalaan na ang naturang entity ay nagbibigay po ng serbisyong pinansyal na sumusuporta sa Russia. Dito po nagkaroon ng komplikasyon. Mabilis namang idiniin ng HTX na walang kinalaman ang kasalukuyan nilang online trading platform sa Huawei Global SA. Ayon po sa HTX, magkahiwalay na operational entity ang dalawa at hindi dapat maapektuhan ang mga aktual na gumagamit ng HTX platform ngayon. Sa aking opinion, napakahirap ng sitwasyong ito para sa HTX dahil kahit anong pilit nilang paghiwalay ng kanilang pangalan sa mga lumang issue ng Huawei, ang mga US-linked projects tulad po ng WLFI ay napakatindi ng pag-iingat pagdating po sa batas at sanctions ng US at saka UK. Dahil ang pamilya po ni Donald Trump, kabilang sina Donald Trump Jr., Eric Trump at saka Baron Trump, ay nakalista bilang mga opisyal na advisors ng World Liberty Financial. Natural lamang po na maging agresibo ang kanilang compliance team upang maiwasan ang anumang legal na gulo sa gobyerno. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang legal feud sa pagitan ni Justin Sun at ang WLFI. Yan, huwag po tayo magpalinlang dahil ang gulo-gulong ito tungkol po sa stablecoin na USD1 ay isa lamang bahagi ng mas malaking giyera na matagal nang nagaganap sa pagitan ni na Justin Sun at ng World Liberty Financial. Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-away ang dalawang kampo. Bago pa man ang delisting na nangyari ngayong June, magkaharap na sa korte ang dalawang panig. Noong nakarang April, formal na idinimanda ni Justin Sun ang project ng WLFI matapos din nilang i-freeze ang mga personal na tokens ni Sun. Depensa po ni Justin Sun, nilak ang kanyang mga assets at tinakot siya ng pamunuan ng WLFI nang walang anumang katanggap-tanggap na rason. Hindi naman nagpatalo ang WLFI or World Liberty Financial dahil gumanti sila ng demanda laban kay Justin Sun para naman sa kasong defamation o paninirang puri. Ayon po sa kampo ng WLFI, nagpakalat itong si Sun ng mga maling pahayag at nilabag niya ang mga alituntunin ng WLFI token sale sa pamamagitan ng mga di umano'y illegal na paglilipat ng pondo, short selling at paggamit ng mga straw purchases o pagbili gamit ang ibang pangalan para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa aking opinyon, ang personal at legal na awayan na ito ni na Justin Sun at ng pamilya Trump sa pamamagitan ng WLFI ang totoong mitsa kung bakit mabilis na nagkakaunsihan sa pag-freeze
ng mga wallets. Ang usapin ng sanction compliance ay maaari pong ginagamit na lamang na legal na sandata. Ngunit ang ugat po talaga ay ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng magkabilang panig. Dahil si Justin Sun ay nagsisilbi sa Global Advisory Board ng HTX, ang palitan ng demanda sa korte ay tuluyan ng naging digmaan sa pagitan ng mismong crypto exchange at ng stablecoin issuer. Ayan. Pag-usapan naman po natin ang malaking larawan kung ano po ang maaaring sumunod. Ang pagkakatanggal po ng USD1 sa HTX ay isang malaking pagsubok sa tiwala ng publiko pagdating sa mga bagong stablecoins. Ipinapakita po nito na kahit gaano pa kasikat ang pangalan ng mga taong nakaugnay sa isang crypto project tulad po ng pamilya Trump, ang accessibility at trading liquidity nito ay pwede pong maglaho sa loob lamang ng isang araw kapag nagkaroon ng hidwaan sa mga exchanges. Sa ngayon, ang pangunahing layunin po ng HTX ay ang makipagnegosasyon sa WLFI upang bawiin ang ginawang pag-freeze sa kanilang mga addresses, habang inihahanda ang proseso para sa 1:1 conversion ng USD1 patungong USDT para sa kanilang mga kliyente. Mananatili pong suspendido ang lahat ng aktibidad ng USD1 sa HTX hanggang sa maglabas ng susunod na opisyal na abiso ang exchange. Sa aking opinyon, dapat pong maging leksyon ito para sa lahat ng mga investors na laging mag-ingat sa pagpili ng stablecoins na gagamitin sa pang-araw-araw sa trading. Ang decentralization ay nananatili pong isang hamon kapag ang mga centralized entities at regulatory compliance ang nagsimula ng maggipitan. Tutulan man o tanggapin ng community ang laban ng Justin Sun at saka World Liberty Financial ay tiyak na magpapatuloy sa mga susunod na linggo. Kaya tutukan po natin ang mga susunod na on-chain data at mga updates mula sa korte upang malaman kung ano ang magiging pinal na epekto nito sa market. At ayan mga kakripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video na ating nakikita dito.